Hello everyone and welcome dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang morning, good evening, and good afternoon. Nasaan man kayo naroroon. At sana nasa mabuti kayong kalagayan. Nais ko ring pasalamatan doon sa mga nakapag-subscribe at doon sa patuloy na sumusubaybay dito sa aking munting channel. At doon naman sa hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo para sama-sama ko tayo dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Maraming salamat. Ang ating topic ko sa ngayon ay tungkol dito sa muling pagmumura ni Duterte sa ating presidente na si PBBM. Ipapakita ko muna sa inyo itong maiksing video clip at saka muna din siya bibigyan ng seryosong usapan. Yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militaryan, nandyan man si Anyo, he was my national security advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Tanungin mo kung mayroon bang gentleman's agreement. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. Kung tinawagan mo sana ako, hindi ka makatanggap nito. Ikaw, putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second year college pa lang. Kaya huwag mong sabihin, mas marunong kayo sa akin. Kaya ito sabi ko, 1,000. Yun ho. Nakita nyo naman kung paano niya murahin ang ating presidente na si President Bongbong Marcos na hindi niya siya kakikitaan ni konting respeto, ni wala siyang respeto sa ating presidente. Sa kabila ng siya ay naging presidente rin. So, yun, pinangalandakan niya na mas magaling siya dahil yun nga, abogado siya. At si PBBM ay second year college lang yung inabot. Sige, umpisahan natin. At ating hihimayin o isa-isahin. Sabihin na natin na katulad nga sinabi mo na magaling ka. At dahil nga ikaw ay may tinapos, abogado, samantalang si PBBM ay second year college lang ang kanyang inabot. Okay, bago tayo tumungo dito sa tinapos ni PBBM, pag-usapan muna natin kung anong asal ang meron sa iyo, Digong, at kung anong asal ang meron si PBBM. Sensya ka na kung hindi na siguro nababagay sa iyo na tawagin kang former president kasi nga
hindi ka rin respeto eh. Unang-una, ah, wala kang respeto sa ating presidente na kung murahin mo ay ganun-ganun na lang. Tsaka, yan sa balahura mong bunganga, ay nakikita yung kung anong asal na meron ka. Sa bagay, ang nakikita ko sa iyo ay yung ang asal mo ay mukhang may pagkahayop din naman yung asal mo, digong. Unang-una, wala ka rin naman pakundangan na minura mo yung Santo Papa. At saka, ang pinaka na ginawa mo, ang pinaka makahayop na ginawa mo, ay ang pagmumura mo sa Panginoon. Kaya, doon ko masasabi na may asal hayop ka. Pasensya na sa words ko, sa terminology na ginagamit ko kasi nga nakaka-ano na rin kasi nakakapika na dahil wala namang ginagawang masama sa inyo si PBBM. Nung unang minura nyo nga siya at kung ano-anong pinagsasabi nyo, adik, bangag, eh hindi naman siya kumbaga hindi niya kayo pinatulan. Hindi niya binigyan ng pansin nung una. At pagkatapos, ito ka na naman. Kung murahin mo ang ating presidente, ganun-ganun na lang. So, para sa akin, yung respeto ko sa iyo na noon, na akala ko na ikaw yung isang kikilalanin o titingalain na pinakamahusay na presidente. Pero sa ngayon, sa mga pinagagawa mo at sa mga lumalabas na asal mo, baka ikaw pa yung lalabas na pinaka-worst. Kasi diyan sa makademonyong asal mo. Saka hindi naman kaila. Makademonyong asal mo kasi nga, nung mayor ka pa sa Davao, ayon dun sa isiniwalat ni Las Cañas, ay dun sa mga ipinapapatay mo. Yung kalaban mo, yung mga ayaw mo dun sa Davao, o yung kalaban ng girlfriend mo daw, pati yun pinapapatay mo. So, dun siguro, pasok ka na dun sa pagkaasal hayop. So, ayun, pasensya na kung gumagamit man ako ng ganitong salita kasi nga, yun naman yung nakikita ko sa kanya. At dumako naman tayo sa sinasabi mong
second year lang ang tinapos ni PBBM. Saan ba, second year lang yung inabot or second year college lang yung inabot ni PBBM. Pero saan ba siya nag-aaral? Anong universidad ba yung pinasukan niya? So, second year college man yung inabot niya, hindi naman basta-basta yung universidad na pinasukan niya. Tulad yan, nag-aaral siya sa Oxford University. So, hindi naman pipitsugin yung universidad na yun. At kung yun ang pinagbabasihan mo, digong, dahil ikaw ay isang abogado at si Bongbong ay second year college lang inabot. At yun na nga, ang tingin mo sa sarili mo, dahil tinitingala mo yung sarili mo, na mas magaling ka. O sige. Sino ba ngayon ang hinahangaan ng ibang bansa? O sabihin na natin, ng buong mundo. Ang kinakilalang presidente na mahusay. Sino ba yung presidente na maraming taga-ibang bansa na kinikilala siya na mahusay na presidente at maraming nakikipagkaibigan sa kanya? Di ba si Bongbong Marcos? Di ba siya yung hinahangaan ngayon? Di ba siya yung gustong kaibiganin ng mga taga-ibang bansa? Yan ba sinasabi mong second year college? Na kayang humarap sa kahit sino, matataas na tao sa buong mundo? Na kayang makipagtagisan ng talino? Hindi kagaya mo, digong. Ang alam ko, ang napuntahan mo lang yata ay China at saka Russia. Doon ka nakipagkaibigan. Doon sa mga communist na bansa. So ngayon, sino ngayon ang lumalabas na matalino sa inyong dalawa? Na pinangangalandakan mo na sinasabi mong mas marunong ka, mas matalino ka. Bakit si PBBM ang hinahangaan sa buong mundo? Na siya ngayon ang kinikilala ng ibang bansa. Ikaw, ano bang pagkakakilala sa iyo? Di ba nga may kaso ka sa ICC? So anong ibig sabihin nun? So iba yung pagkakakilala sa iyo. Total, sa bunganga mo rin naman galing na mamamatay tao. Kasi nga, di ba, pinagpayabag mo pa noon na kung may Hitler sa Germany, ay sa Pilipinas ay ikaw yun. Di ba pinagyabang mo pa yan? Ngayon, dumako naman tayo sa sa style mo na
nagmamatapang-tapangan ka dahil nga palamura ka eh. Akala mo ganun ka katapang. Akala mo bawat bunga ng bunganga mo puro patay, ipapapatay, di ba? Yan yung style mo eh. Lalo na yung nung isinagawa mo yung war on drugs. Alam mo, napakatapang mo. Wala kang bukang bibig, kundi patayin, patay. Ganun, di ba? Pero yung katapangan, hindi naman nasusukat dun eh, sa balahurang bunganga mo eh. Alam mo, napakatapang mo. Hindi naman din nasusukat eh. Ngayon, lumabas yung katotohanan kung paano nasusukat yung tapang mo. Di ba naging bahagang buntot mo? Tungkol dito sa usapin sa West Philippine Sea. Kung todo, deny ka pa eh, na walang naging gentleman agreement or secret agreement. Pero nito yung huli, di ba, inamin na ng China na meron, nagkaroon kayo ng secret agreement itong presidente ng China. Sila mismo ang umamin na merong secret agreement. Ngayon, so kinakatwira mo dahil takot ka na baka girahin tayo yun ng China. Kaya yun ang sinasabi mo ngayon na pumayag ka sa isang agreement na kung ano man yung agreement na yan. Dahil ang katwiran mo, pag ginera tayo ng China, wala naman tayong laban. So, gera ka agad ang nasa isip mo. Ganun ka ba katalino? Sinasabi mong matalino ka. O ganun ka kaduwag, digong, na bahag ka agad ang bundot mo. Iniisip mo ka agad, gera. So, alam ko ba matalino ka? Dahil, sabi mo nga, mas marunong pa ba sila sa'yo? Matalino ka nga, di ba? At matapang ka. Pero ano ngayon? Ito na, lumabas na yung tunay na ano mo. Isa ka palang duwag. Dahil lang dyan sa West Philippine Sea, ay nakipag-secret agreement ka dyan. Hindi alam sa sambayan ng Pilipino kung anong nakapaloob dyan sa secret agreement na yan. O baka naman ibinenta mo na ang Pilipinas. So, ibig sabihin, isa kang duwag at isa ka ring Judas. Judas, kasi nga, ipinagkasundo mo ang teritoryo ng Pilipinas sa China eh. At ni hindi mo man lang ipinaalam o walang nakakaalam kung ano man yung agreement na yan. Baka nga, binenta mo na eh. Binenta mo na ang Pilipinas eh. So, yun ba yung yun ba yung doon ba nasusukat yung katapangan mo, yung matapang ka? Digong Duterte. Nagtatapang-tapangan ka eh. Duwag ka naman pala. At bukod sa duwag,
Ay hudas ka pa, hinudas mo pa ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Ay yung ginagawa nyo ngayon sa mga rally-rally nyo, katulad ngayon yan, mga nagdaan na rally nyo. Ano ba ginagawa nyo? Gusto niyo pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Nanggugulo ka lang eh. Ginugulo mo ang sitwasyon. Ikaw, na dating presidente, ikaw pa yung namumuno na nanggugulo. Ano, gusto niyong patasikin na si PBBM para maiupo mo na yung anak mo na si Sarah? Ganun ba yun? Hindi ka na ba makapaghintay na tapusin naman muna ni PBBM yung termino niya? Ay mukhang atat ka na eh. Atat na kayo eh. Na bumalik sa pwesto. Ano yun? Pag si BP Sara nakaupo, siyempre papapil ka nun. Mag-ahari-harihan ka na naman. Akala mo kung sino ka na naman. Ganun yun eh, di ba? Kaya yan yung magiging legacy mo eh. Dating presidente, na siya pa yung nanggugulo. Anong klaseng presidente ka? Anong klaseng naging presidente ka? Ewan ko magalit na sa akin ang magalit. Ay no, mataas ang respeto ko sa iyo. Akala ko hindi ka ganyan eh. Ngayon, halos lahat minura mo na lahat eh. Ay lumabas yung tunay na asal mo, tunay na pagkatao. At hanggang ngayon, hindi ka na lang manahimik eh. Magpahinga ka na lang sana. Ay hindi, ikaw pa yung namumuno na manggulo. Ginugulo mo yung kasalukuyang administration. Hindi na kayo na makapaghintay. Gusto mo nang iupo yung anak mo na si BP Sara? Gusto niya nang patalsikin si PBBM? Atat na kayo. No? Alam ko maraming DDS na matitino. At alam ko marami na rin siguro ang hindi na sumusuporta sa inyo, digong, dahil sa ganyang pinaggagawa mo. Siguro, mga naniniwala na lang sa iyo ay yung mga tinatawag nila dyan na DBS. Yan na lang siguro ang naniniwala sa iyo, sa inyo. Wala kayong wala kayong kumbaga wala kayong tigil yung paninira nyo. Walang tigil yung paninira nyo kung ano-anong binabato nyo kay PBBM. Lahat na lang ibinato nyo na. At ito na siguro ang pinakahuli nyong kudita. Balak nyo yata magkudita eh. Wala kayong bukang bibig kundi ang military, ang PNP, lalo ka na. Akala mo naman sa isang salita mo, susunod ka agad sa yung military tsaka yung PNP. Akala mo siguro ikaw pa yung nakaupo eh. At kung magsalita ka parang kayang-kaya mong paigutin yung PNP at saka yung military.
gising na, digong. Baka na ikaw ay nasa alapaap pa ng ano, ng katanyagan. Nung ikaw ang nakaupo. Okay, hanggang dito na lang ho ang aking maibabahagi. At pasensya na ho kung meron man akong nagamit na salita na hindi maganda. At ipagpaumanin nyo na lang ho sana. Okay, hanggang dito na lang at maraming salamat. At thank you for watching. See you next time. God bless.